Eto, naku, lalo silang iiyak dito lalo na yung mga Pinklawan. Ginagamit nila kung ano-anong eksplanasyon ang ginagawa nila para lang kumbaga ikabagsak ni Pangulong Bongbong Marcos o masiraan itong mga Maharlika Wealth Fund na 'to, Maharlika Investment Fund. So, mahigit 200 sumuporta sa Maharlika Investment Fund. Umabot na sa mahigit 200 kongresista ang sumusuporta sa isinusulong na Maharlika Investment Fund, MIF sa Kamara, mga kababayan. Yan nga daw po. So, sa atin naman, hindi natin huhusgahan yang kung ano-ano man na yan. Dahil unang-una po dito sa bansang kung saan po ako naroroon ngayon, eh, yung mga kagaya nun, yung dito sa sa'min mga pensyon, yun yung ginagamit, ini-invest nila, 'no? So, ngayon naman itong Maharlika Investment Fund naman po, mga kababayan, eh, almost similar lang din po. Kumbaga mag-i-invest ang ating gobyerno, tapos yung mga kikitain na yon, kung saan man kulang ang budget, kung saan man kulang yung budget, eh, yung kikitain nila puwedeng ipangtapal. Kunyari, o ang MWSS, kulang ng budget ng sabihin mo ng 1,000,000, lagyan mo ng 1,000,000 'yan galing do sa kita ng Maharlika Investment Fund. Tapos ang DSWD, kulang ng ganitong presyo, kuha ka diyan sa Maharlika. So, sa madaling salita, mga kababayan, is another source of income ng ating, bansa. Sabi ko nga, 'di ba? Sabi nung mayayaman, hindi ako mayaman. Sabi nung mayayaman, kung gusto mong yumaman at dumami ang iyong pera, magkaroon ka ng multiple source of income. Hangga't maaari, kaya mo nadagdagan ang source of income mo, gawin mo kung gusto mong yumaman. 'Di ba? At meron pa din silang isang binabanggit na, um, make money to make money for you. Kumbaga, gumawa ka ng pera para yung pera na yon gumawa ng pera para sa iyo. Which is yung kagaya ng mga investment na yan, 'di ba? So, etong mahigit 200 salo na 'to na sumusuporta, mga kababayan, hindi naman po mga bobo lang yang mga yan na, dahil kay Sandro, kaya suportahan natin o dahil sa kumbaga kay Martin Romualdez, suportahan natin. Sila yung kumbaga anak ni Pangulo tsaka pinsan ni Pangulo. Tama ba ako, pinsan ni Pangulo? Comment niyo diyan. Dapat, suportahan natin. Hindi naman po bumabase yang mga yan sa ano, sa gano'ng mga dahilan lang. Inihalal po ng bayan yan, yang mga yan. Kaya talagang pinag-aaralan nila yan, mga kababayan. Ang tanong dito, iyakan na ba ang mga Pinklawan? Kasi 200 salon, almost lagpas po ng kalahati. So, ibig sabihin, kung magkatuluyan 'yan at tuloy-tuloy yang 200 salon na 'yan na sumusuporta sa Maharlika Investment Fund, mga kababayan, maaari na pumasa 'yan diyaan sa Kamara o sa Kongreso. Tapos susunod naman po, iaakyat naman po 'yan sa susunod, 'di ba? Iiyakan na naman. Kasi kung nakikita natin na magiging, beneficial sa ating bansa, bakit natin kokontrahin, 'di ba? Bakit hindi natin pagbigyan? Nakita niyo naman po ang Indonesia. Ang Indonesia, kumbaga, doon sa sovereign fund nila, which is kagaya ng Maharlika Investment Fund, kumbaga ang laki ng naitutulong sa kanila. Umangat sila ng $1.5 billion sa loob ng isang taon. Biruin niyo 'yun, mga kababayan. Subukan, walang mawawala, 'di ba? Yang mga yan naman po matatalino yan, Hindi naman basta-basta magpapadala lang sa mga gano'n. Sabi ni Alfred ay sa TV, gayahin nila ang Dagupan City na may government-owned mall, government-owned electric company, government-owned water, government-owned
investments. O yan nga, 'di ba? So, talagang Ma'am Lynn Garcia, talagang yang mga yan, eh, malamang mag-iyakan. Mamaya po siguro sa mga balita talagang lalabas, "Oh, wag niyong galawin yung pensyon namin." Yung mga ganyan. "Oh, may panibago na naman kayong pagnanakawan." Ganyan sila, eh, 'di ba? Ganyan sila. Palibhasa gusto pa din nilang makabalik sa paggogobyerno, kaya lang ang taong bayan na mismo ang umaayaw sa kanila. So, bibigyan ko po kayo ng update, diyaan sa Maharlika Wealth Fund na yan mga kababayan o Maharlika Investment Fund kung ano ang mangyayari sa Senado. Kung sakali na bukas, eh, magkabotohan na or kung kailanman yung botohan or whatever, eh, i update pa din natin dito sa Mark Ramos channel mga kababayan.